Nagsisimula ang pelikula sa isang dating sundalo na si Joe na nagsasalaysay ng kwento ng kanyang anak na si Mulan. Sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng Imperial China, sinabi niya na mula noong bata pa si Mulan ay palagi siyang walang takot at laging napapasama sa gulo. Hinahabol pa niya ang isang manok sa buong nayon kung saan siya aksidenteng nakabasag ng isang estatwa ng phoenix. Umaakyat din siya sa mga bubong ngunit nang ang isang parte ng bubong ay nadulas na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Gayunpaman, mabilis niyang nakuha ang kanyang balanse at ligtas na lumapag. Maya-maya ang kanyang ina na si Lee ay nakipag-usap kay Joe tungkol sa pag-uugali ni Mulan. Sinabi niya na sinusubukan niyang protektahan si Mulan ngunit si Joe ay patuloy na gumagawa ng mga palusot. Ipinaalala niya sa kanya na huwag kalimutan na si Mulan ay isang babae at hindi isang lalaki. Sinabi niya din na siya ay nag-aalala dahil ang isang anak na babae ay dapat na magdala ng karangalan sa pamilya bilang isang asawa. Iniisip pa niya na baka ang kanyang kapatid na si Ziyu ay maging mas higit na mabuting asawa gayunpaman. Sinabi ni Joe na ang sinumang lalaki ay magiging mapalad na pakasalan ng alinman sa kanilang mga anak na babae kasama na si Mulan. Pagkatapos ay sinabi ni Joe kay Mulan ang tungkol sa alamat ng Phoenix na nilalayong maging tagapangalaga ng emperador. Kinikilala din niya na siya ay may malakas na enerhiya, ngunit sa tingin niya ay para sa mga lalaki lamang ito kaya sinabi niya na malapit na siyang maging dalaga, at oras na para itago niya ang kanyang kakayahan at mamuhay bilang isang babae. Ipinaliwanag niya sa kanya na sinasabi niya ito upang maprotektahan siya. Binanggit rin niya na tiwala siya na kahit papaano ay makakahanap siya ng paraan para magbigay ng karangalan sa kanilang pamilya. Makalipas ang isang taon isang mangkukulam na nagngangalang Xian Niang, ang pumatay at kumuha ng pagkakakilanlan ng isang lalaki malapit sa lugar ng mga militar sa Silk Road na nasa Northwest China. Isang pangkat ng mga sundalong Iran na pinamumunuan ni Bori Khan ang mabilis na lumusab sa kuta na pinapatay ang ilang lalaki kasama ng pagbabanta sa iba pang mga mamamayan. Pagkatapos ay ipinaalam nila sa emperador na 6 sa kanilang hukbo na nasa hilaga sa kahabaan ng Silk Road ay namatay dahil sa isang pinagsama-samang pag-atake, at ang lahat ng kanilang mga pangangalakal ay nag-ambala. Nang tanungin ng emperador kung sino ang may pananagutan sa mga pag-atake, sinabi nila na ang mga hukbo ay patungo na sa Imperial Palace. Sinabi ng emperador na napatay na niya si Bori Khan sa isang labanan maraming taon na ang nakalipas, ngunit sinabi pa rin ng kanyang opisyal na ang kanyang anak na lalaki ay pinag-isa ang mga tribo at muling binuhay ang hukbo ng Iran. Ang nag-iisang sundalo na nakaligtas ay nagsabi sa emperador na si Khan ay may kasamang babaeng mas malakas ang enerhiya kaysa sa normal na tao. Pagkatapos ang punong opisyal ay sinabi na ipinagbabawal na gamitin ang enerhiya upang manira, ngunit sinabi ng sundalo na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pamunuan ang hukbo ng Iran sa tagumpay. Idinagdag pa niya na siya ay nagsanay sa piling puwersa ng Shadow Warriors upang tumulong kay Bori, at bilang tugon ay sinabi ng emperador na hindi sila natatakot sa itim na mahika at sisirain nila ang hukbo ng Iran kasama na ang kanilang mangkukulam. Ilang sandali pa, sinabi niya ang kanyang kautusan na gagawa sila ng isang makapangyarihang hukbo. Inutos niya na ang bawat pamilya sa China ay kailangang ipadala ang kanilang pinakamalakas na anak na lalaki upang protektahan ang mga tao at patayin ang mga mamamatay tao. Pagkatapos nito ay malalaman natin na ang sundalo ay ang mangkukulam na nagbalat kayo. Samantala, si Khan ay nagtayo ng kampo kasama ang mga sundalo at si Xian Niang. Pagkatapos ay sinabi ng babae kay Khan na ang emperador ay magpapakalat ng isang hukbo ng Imperial upang ipagtanggol ang Silk Road. Bagaman alam niyang siya ay nagtataglay ng higit na kapangyarihan kaysa sa dati, binanggit niya kay Khan na siya ay sumusunod na lamang sa kanya at maaari niya siyang patayin sa isang iglap. Subalit sinabi ni Khan na hindi niya ito magagawa dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya makukuha ang gusto niya na isang lugar kung saan hindi masisira ang kanyang kapangyarihan, at kayang tanggapin kung sino siya. Sinabi ni Khan na gusto niyang gumanti sa emperador para sa pagkamatay ng kanyang ama at ang pagbagsak ng buong hukbo ng Iran dahil naniniwala siyang wala nang hahadlang sa kanyang gagawin. Sa susunod na eksena, si Mulan ay nakasakay sa kabayo ng kanilang pamilya na si Black Wind na tumatakbo sa tabi ng 2 kuneho. Pag-uwi niya ay ibinahagi niya kaagad ang karanasang ito sa kanyang pamilya na kumakain, ngunit naputol ang kanilang usapan nang sabihin ni Lu na nakahanap na ang matchmaker ng isang mapalad na mapapangasawa niya. Kahit na ikinalungkot niya ito ay sinabi ng kanyang ama na ito ang kanilang kapalaran dahil ito ang pinakamabuti para sa kanilang pamilya, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Pagkatapos mag-ayos ay binisita ng magkapatid ang matchmaker. Habang nagsasalita ito tungkol sa mga katangian ni Mulan at kung paano dapat kumilos ang magkapatid kapag nakita na nila ang kanilang mga asawa,
ay may nagpakita na gagamba mula sa kisame. Sinubukan ni Mulan na itago ito sa pamamagitan ng pagpatong dito ng tsyarera, ngunit ang matchmaker ay iginigiit na ang tsyarera ay dapat na nasa gitna ng mesa. Nang sabihin sa kanya ng matchmaker na ibalik ito sa gitna ng mesa, ang gagamba ay lumabas muli na ikinabigla ng kanyang kapatid at ng matchmaker na naging dahilan ng pagbaligtad ng mesa. Sinalo ni Mulan ang mga ito hanggang sa matanggal sa pagkakaayos ang kanyang buhok at matakpan ang kanyang mukha dahilan para bumagsak siya at mabasag ang lahat. Maya-maya ay kinastigo ng matchmaker ang pamilya ilang sandali matapos nitong sabihin na nabigo sila sa pagpapalaki ng isang maayos na anak na babae, na nakakahiya para sa pamilya Hua. Nang ang pamilya ay nagsisimula ng maglakad pauwi, isang emisaryo mula sa emperador ang dumating upang ipaalam sa kanila na sila ay nasa ilalim ng pag-atake mula sa hilagang mananalakay. Pagkatapos ay sinabi nila na sa pamamagitan ng utos ng emperador, ang bawat pamilya ay dapat na magpadala ng isang lalaki upang makipaglaban. Pagkatapos ay sinimulan nilang tawagin ang bawat pamilya. Nang ang pamilya na ni Mulan ang tinawag, iniwan ni Zhou ang kanyang tungkod at sinabi na siya ay nagsilbi sa Imperial Army sa huling digmaan laban sa hilagang mananalakay. Gayunpaman, ang emisaryo ay nagtanong kung siya ay may anak na lalaki na nasa sapat na gulang, kung saan sinagot niya na mayroon siyang 2 anak na babae. Nang tatanggapin na niya ang balumbon, bigla siyang bumagsak sa lupa. Sinubukan ni Mulan na tumulong ngunit sinabi ng kanyang ina na mas lalo niya lang ipapahiya ang kanyang ama. Maya-maya sa hapunan, sinabi ni Li Kizhou na siya ay isang bayani sa digmaan at nakagawa na ng mga makabuluhan na sakripisyo. Sinubukan ni Mulan na makipagtalo kung bakit hindi siya dapat sumama sa digmaan, ngunit naninindigan pa rin siya na ang kanyang tungkulin bilang isang lalaki ay sumunod sa mga utos na lumaban at magbigay ng karangalan sa kanilang pamilya sa larangan ng digmaan. Pagkatapos kumain ay pinapanood ni Mulan ang kanyang ama na sinusubukan na humawak ng kanyang espada, ngunit napakahina na niya para gawin iyon. Dahil alam niyang hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ama na makipagsapalaran sa kanyang buhay, kinuha niya ang espada at baluti ng kanyang ama at pagkatapos ay sumakay sa kanilang kabayo upang sumali sa hukbong Chino. Kinaumagahan ay natuklasan ng pamilya ni Mulan na kinuha niya ang espada at baluti. Nagsimula silang mag-alala na kung ang mga kalaban ay hindi siya mapapatay, ang hukbong Chino ang papatay sa kanya kapag nalaman nila na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay hiniling ni Zhou sa estatwa ng Phoenix na bantayan ang kanyang anak. Samantala, si Mulan at ang kanyang kabayo ay naglalakbay na ng malayo ngunit kailangan niya ng tulong upang mahanap ang kanyang daan patungo sa kampo ng hukbo. Pagkatapos, ang Phoenix ay lumitaw at ginabayan siya papunta sa iba pang mga sundalo. Habang nasa pila para makapasok, ang isang malaking sundalo ay tinulak ang isang maliit na sundalo at madamay siya na nagpabagsak sa kanya. Ang isa pang sundalo ay sinubukan siyang tulungan na tumayo na may pang-iinsulto kaya inilabas niya ang kanyang espada, na ginaya din ito. Pagkatapos ay pinigilan sila ni Commander Tang at sinabi sa kanila na ibuhos ang lahat sa kaaway. Ipinakilala ni Mulan ang kanyang sarili sa kanya bilang si Hua Jun, at inutusan siya nitong bumalik sa linya ng mga sundalo. Pagkatapos ay nagsimula na ang kanilang pagsasanay kasama na ang mahigpit na hamon ng pagdadala ng mga balde ng tubig habang nakaunat ang kanilang mga braso sa tuktok ng isang malaking burol. Isang sundalo na nahuling nandaraya ang pinatalsik, pagkatapos ay ipinakita ni Mulan ang kanyang mga kakayahan na inihahayag sa mga sundalo kung gaano siya kagaling. Sa parehong oras ay tinipon ni Kan ang kanyang mga tauhan upang pag-usapan ang kanilang plano sa darating na digmaan. Ang kanyang mga sundalo ay walang pakialam sa napakalaking kayamanan, ang gusto nila ay ang kapangyarihan at paghihiganti na gustong mangyari ni Kan. Nangako siya na mananalo sila para sa lupain na nawala sa imperyo dahil sa kahihiyan ng huling digmaan at para sa kanyang ama. Pagkatapos noon, sina Kan at Xian Niang ay nag-usap at sinabi sa kanya na alam niyang siya ang kanyang alipin. Pagkatapos ay nakakita si Kan ng kampo ng kalaban at inutusan si Xian Niang na sirain ito. Pagkatapos ay gumawa sila ng mga plano ng pagsalakay na isinagawa nila ng umaga dahilan upang sila ay makapatay ng higit pang mga sundalo. Hindi nagtagal, tinawag ni Commander Tang si Mulan na napansin ang paggamit niya ng kanyang enerhiya at sinasabi na ang kanyang sariling enerhiya ay mahalaga din. Sa palagay niya ay nagpipigil siya dahil sa mga nagawa ng kanyang ama mula nang lumaban ito kasama niya noon. Si Mulan ay bumalik sa lawa upang subukan na magsanay ng pagbabalanse ng kanyang enerhiya, at pagkatapos ng mas matinding pagsasanay ay nakumpleto na niya ang hamon sa burol bago pa makarating ang ibang sundalo na ikinamangha ng lahat.
Gayunpaman, si Mulan ay nakakaramdam ng hindi pagiging tapat kapag inuulit niyang sabihin ang tatlong birtud na nakaukit sa espada ng kanyang ama, tapat, matapang at totoo. Pagkatapos ay bumalik siya sa tent ni Commander Tang na nagnanais na ipakita ang kanyang totoong sarili, ngunit siya ay kinakabahan dahil sila ay makikipaglaban na saruran sa susunod na araw. Iminungkahi din ni Commander Tang na kapag natapos na ang digmaan ay nais niyang ipakilala siya sa kanyang anak na babae. Maya-maya, si Mulan ay gumugol ng oras sa paligid ng apoy kasama ang kanyang mga kapwa-sundalo upang magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Sa susunod na araw, ang mga sundalo ay nagtitipon na dahil ang mga ruran ay lumalapit na. Sa pakikipaglaban nila sa isang maliit na pangkat ng mga ruran, namatay ang mga nangunguna na sundalong Tsino maliban kay Mulan. Bagaman nagawa niyang pumatay ng ilang mga kalaban, natagpuan siya ni Xian Niang na alam na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ng maikling laban ay nakatakas siya sa mangkukulam at nagpas siyang sundin ang nakasulat sa kanyang espada. Tinanggal niya ang kanyang baluti at nilugay ang kanyang buhok, pagkatapos ay bumalik siya sa labanan na mas may kakayahan. Sa kabilang banda, si Xian Niang ay nagbagong anyo sa isang kawan ng mga uwak na umatake sa mga sundalo. Nang pinangsanggalang nila ang kanilang mga kalasag ng sama-sama, ginamit ito ng mga ruran laban sa kanila sa pamamagitan ng paghahagis sa kanila ng mga bolang apoy gamit ang isang tirador na malubha na pinapatay ang marami sa kanila. Si Mulan ay mabilis na nakaisip ng paraan, sumakay siya sa kanyang kabayo papunta sa paligid ng mga ruran at nilinlang sila sa pag-iisip na ang mga sundalo ay nasa likod nila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga helmet na nakadikit sa mga sibat. Ang mga kalaban ay naglunsad ng bolang apoy sa direksyong yun na tumama lamang sa bundok at nagdulot ng pagguho. Sa kalaunan ay natabunan ang mga ruran habang ang natitirang mga sundalo ay halos hindi na makalabas ng buhay. Pagkatapos tumigil ang pagguho, bumalik si Mulan sa kampo na iniligtas si Chen Honghui, isang sundalo na naging kaibigan niya sa kampo. Pagkatapos ay lumabas siya upang ipakita ang kanyang sarili sa mga sundalo bilang isang babae. Pinatalsik siya ni Commander Tang mula sa hukbo ngunit sinabi niya na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa umuwi dahil sa kahihiyan. Ngunit inutusan pa rin siya nitong umalis. Habang pauwi, siya ay umiyak hanggang sa dumating si Xian Niang upang tuyain siya. Sinabi niya kay Mulan na minsan ay gusto niyang tahakin ang daan na marangal, ngunit ang panunuya mula sa iba ay nagbunsod sa kanya pababa sa madilim na lugar. Sinubukan niyang makipagsanib puwersa kay Mulan at sinabi niya sa kanya na si Khan ay patungo sa Imperial City upang patayin ang emperador at hindi patungo sa Silk Road na pinaniniwalaan ni Commander Tang. Ang kanilang pag-uusap ay naghikayat kay Mulan na bumalik upang bigyan ng babala ang mga sundalo, naabutan niya sila sa kanilang landas at sinabihan ng commander tungkol sa mga aktwal na plano ni Khan. Kahit na ang commander ay hindi pa handang makinig sa isang taong hindi nagsabi ng totoo sa kanya, ang iba pang mga sundalo ay naniniwala kay Mulan. Samantala, si Xian Niang ay nakarating sa Imperial City sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang ang punong opisyal at sinasabi na gusto siyang labanan ni Khan sa personal na tunggalian. Pumayag naman ang emperador, at lumabas upang makipaglaban. Sa kabilang banda, si Mulan ang namumuno sa mga sundalo sa Imperial City sa pamamagitan ng pag-atake sa mga ruran. Inutusan ng commander ang mga sundalo na lumaban ngunit bantayan si Mulan upang makarating siya sa emperador. Sa parehong oras, nilabanan ng emperador ang ilang mga ruran bago tuluyang tinambangan ni Khan at ng kanyang mga tauhan na humantong sa kanyang pagkahuli. Ilang sandali pa ay nakarating na si Mulan sa palasyo ngunit nakita lamang niya si Xian Niang. Bagamat iniisip nito na huli na ang lahat para sa kanya, tiniyak niya sa kanya na may pagkakataon pa siyang ayusin ang mga bagay-bagay at hiniling niya sa kanya na tumulong at dalhin siya sa emperador. Ngunit si Xian Niang ay naging lawin at lumipad palayo para lamang sundan siya ni Mulan. Sa kalaunan ay bumalik si Xian Niang kay Khan saka sinabi na isang babae na mandirigma ang namumuno sa hukbong Tsino at pupuntahan siya. Dahil alam na sinadya niya na makarating si Mulan sa kanya, si Khan ay nagpaputok ng palasyo papunta kay Mulan. Gayunpaman, lumipad si Xian Niang at hinarang ang sarili sa palasyo na para sana kay Mulan. Sinalo siya ni Mulan nang siya ay bumagsak, at siya ay bumalik sa kanyang anyo bilang tao saka namatay. Pagkatapos ay natagpuan ni Mulan si Khan at ang emperador sa taas ng isang konstruksyon, kung saan plano niyang sunugin ng buhay ang emperador. Sinubukan niyang lumaban gamit ang kanyang espada ngunit nahulog lamang ito sa apoy. Gayunpaman, sa tulong ng Phoenix ay nabawi ni Mulan ang kanyang enerhiya at nagpatuloy na lumaban kay Khan.
Tumalon sila sa isang plataporma kung saan halos mawalan ng balanse si Mulan at muntik mahulog ngunit nakabawi siya at nakuha niya ang isang espada saka pinutol ang tali ng plataporma dahilan para mahulog si Kan. Nang papalayain na niya ang emperador, si Kan ay nagtangkang patayin ito gamit ang isang palasyo ngunit nakuha ito ng emperador at ibinigay kay Mulan na pinaputok pabalik sa dibdib ni Kan na ikinamatay niya sa wakas. Isang pagdiriwang ang ginanap para sa tagumpay ni Mulan. Inalok siya ng emperador ng isang posisyon bilang isang imperial guard sa kanyang hukbo gayunpaman, kahit na lubos na nagpapasalamat si Mulan sa alok ng emperador, sa tingin niya ay matagal na siyang nalayo sa kanyang pamilya. Iginalang ng emperador ang kanyang desisyon dahil nararamdaman niya ang debosyon sa pamilya bilang isang makabuluhang birtud. Maya-maya, si Mulan ay bumalik na sa kanyang nayon para lang makita ang lahat na namamangha sa kanyang pagbabalik. Si Ziyu ay kasama ng matchmaker ngunit huminto siya nang malaman niyang bumalik na si Mulan. Niyakap siya ni Mulan at ng kanyang ina saka dumating ang kanyang ama. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsunod sa kanya at sa pagkawala ng espada ngunit sinabi nito na siya ang pinakamahalagang bagay sa kanya at agad silang nagyakap. Sa oras din na yun ay dumating si Commander Tang kasama ang iba pang mga sundalo upang ipaalam sa pamilya ni Mulan at sa iba pang tao sa nayon ang tungkol sa kanyang pagtulong sa pagliligtas sa emperador at sa imperial na lungsod. Naging dahilan ito ng pagsasaya ng lahat at naging dahilan din ng pagkawala ng malay ng matchmaker. Pagkatapos ay ipinakita ni Commander Tang kay Mulan ang isang bagong espada na may parehong tatlong birtud tulad ng dati. Sinabi pa ng commander na iginigiit ng emperador na muling isaalang-alang ni Mulan ang kanyang desisyon na sumali sa kanyang hukbo. Nang si Mulan ay tumingala sa langit, nakita niyang muli ang Phoenix. Nagtatapos ang pelikula sa pagsasalaysay ni Joe na ang kanyang anak ay magiging isang alamat. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!